ito talaga ang gusto kong, ito talaga ang gusto kong i-content. Bukod dun kay Sarah. Doon kay Sarah medyo masyadong mahaba yung ano eh. Pero ito talaga ang excite ko na i-content. Ito na, ang Bini! Bini! Sino ba ang mga blooms sa Ampalaya? Itong Bini na ito. Kasi, actually, nagawan ko na ng ano to, ng content before Bini. And actually, gusto kong gumawa ng ano eh. Meron akong isang channel na Jamcast ang pangalan. And I'm gonna be reviewing songs, videos, live performances there. Kasi I watch a lot of those kinds of videos eh. Iba't ibang genre, 'di ba? Pero malakas ang bini sa mga ganon. So, patulan natin 'yan. And also, yung iba kasi parang they think of bini as wala lang, 'di ba? They don't realize how special this group is, as well as SB19 and other P-pop groups, and how special this time, itong early 2000s at 2020s, early 2020s to Filipino music. Okay? Sobrang tindi nitong 2020s, itong P-pop era. And actually, I would even claim, meron akong hot take. Meron akong hot take tungkol sa music industry. Ang hot take ko ay natapatan na or even nalampasan na ng 2020s Pinoy pop ang rock revolution ng 1990s. Itong mga na-achieve ng Bini at ng SB19, the Eraserheads can only dream of. And that's true. Kahit si Regine Velasquez, in-acknowledge na yan, na parang hindi namin nagawa yung itong ginagawa ninyo. 'Di ba? Si Regine Velasquez yun ha, si Gary V. Kasi these people, itong Bini, lalo na yung SB19, we're gonna talk about them some other time. Okay? SB19 is being recognized worldwide. 'Di ba? And you can criticize them. I'm not saying don't criticize them. You can say that they're copycats from K-pop. Sabihin nyo, mukha sila, sabihin mo, pangit sila, bala kayo. hindi nyo type yung genre. That's okay. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero, one thing that's undeniable is that they are breaking through. They are breaking through the industry. Nagiging global sila. They are the first to do it, and hopefully we can support them para yung iba can follow the way that they're paving right now. And itong mga ganitong mga talangka, mga hinayupak galing sa Inquirer, 'di ba? Itong sino ba tong hayop na tong itong pop junior contributor, Gayron Jeff Ocampo. Shout out sa iyong hayop ka. End of era. Some social media users think Beanie Fever is nearing its end. Nearing its end na daw ang Beanie Fever. Samantalang magko-concert nga sila sa Araneta, sold out 3 days. 3 days yung concert nila. Teka, Beanieverse. Teka, nasan yun? Mali. Beanieverse concert. Maganda yung poster nila eh. Beanieverse Araneta. Sold out. And 3 days. Imagine mo, sold out mo yung Araneta. 3 days. Teka, poster. Nasaan ba yun? Ito. So, yun lang. Pero itong Inquirer, sabi niya raw, end of an era na daw. Dahil merong mga haters. Like I said, wala namang problema kung hindi mo gusto si ang Bini o SB19. Me myself, hindi naman ako I'm a bona fide rock guy. Okay? I'm a blues classic rock guy to be specific. Okay, mga Rolling Stones, yun ang mga trip ko, 'di ba? Yung mga malalandi, 'di ba? Kaya nga mayroon akong blues harp eh, 'di ba?
yung mga ganon, mga and also alternative grunge, ganyan. Um, Yun ang genre ko talaga. Hindi ko genre tong SB19 and Beanie lalo na. But I can appreciate talent when I see it. Beanie is not the ano eh. Hindi talaga siya yung pinakang pinakel in terms of artistry. Kasi these you need to understand ano eh, P-pop and K-pop to appreciate Beanie, 'di ba? Hindi ano eh, hindi you need to to understand na merong kultura doon sa genre na 'yon. That the genre does not involve simply music. Hindi lang basta music ang ang P-pop, 'di ba? Hindi lang. It is also culture within the fan base, within the dances, within the fan interaction, and their personalities. 'Di ba? P-pop, teka, wala. P-pop is not just music. P-pop is not just celebrity. P-pop is a brand. 'Yon ang dapat maintindihan ng mga tao. And if you're just gonna look at it as their technical prowess in singing and dancing, then you will find a lot of pwede mong i-criticize na valid din naman. None of the Beanie Girls are as great a singer as, let's say, Sarah Geronimo, 'di ba? Malayo yung level ni na Sarah Geronimo. Malayo ang level ni Regine Velasquez lalo na, 'di ba? But pero they can do it. Kumbaga kaya nilang ilaban, they can pull it off, 'di ba? And they are trained to pull it off. Yun ang thing nitong mga P-pop groups na to eh. Napaka-intense nung kanilang training. 'Di ba? They were trained to sing while dancing specifically. 'Di ba? Hindi ginagawa ng ni Regine Velasquez 'yon. Usually, 'di ba? Hindi 'yun ginagawa ng Morissette Amon. 'Di ba? Hindi 'yun ginagawa lalo na ni na Kichi Nadal. 'Di ba? They play iba kasi yung genre nila eh. And these girls, these P-pop artists and K-pop artists, they are trained in a very specific craft. Okay? So if you are just parang kung ang pinapansin mo lang sa kanila ay yung musicality, then you are missing the point. But it's okay. Okay lang naman 'yun. 'Di ba? Ina-explain ko lang na madami pang aspeto dito, madami pang complexities dito sa ginagawa nila that a lot of people may not appreciate or notice, especially if they come from a different generation. Okay? Kasi kasama yung social media dito sa ano nila eh. Dito sa tawag dito sa kanilang genre. How kumbaga P-pop, K-pop is a product of the times. They could not have done this probably. They could not have done this in the 60s because the technology was very different, 'di ba? They could have done this in the 90s kasi iba yung mentality, iba rin yung kultura dati at again, the technology is not there yet. But now, this is how music evolved. 'Di ba? From parang you would ano eh, you would compare it, let's say, to girl bands and boy bands from the 90s, like let's say NSYNC, 'di ba? Doon sa SB19 or BTS, or let's say ano ba, Spice Girls. Ano rin 'yun, mga girl bands din 'yun eh, pero iba yung ano eh, iba yung Beanie. Iba kasi iba yung kultura, 'di ba? Yung mga mga 90s western pop stars, they were ano eh, they created celebrities. Sina Britney Spears, sina Christina Aguilera, 'di ba? Sina tawag dun, Destiny's Child, 'di ba? NSYNC, Backstreet Boys.
'di ba? They became celebrities. Ito, yung K-pop and now P-pop, katulad ng Blackpink, tawag dito BTS, ganyan. Sure, naging celebrities din sila. But more importantly, they became a brand. Brand talaga, may branding yung may brand yung ano yung artist. 'Di ba? Meron silang sarili nilang light stick, meron mga sarili silang gimmick, 'di ba? Meron silang light stick, meron silang mga fan chant, meron silang tawag dun sa fans nila. Yung mga Backstreet Boys fans, wala namang tawag dun eh. 'Di ba? 'Di ba? You were just Backstreet Boy fans o kaya NSYNC fans. 'Di ba? Eh dito sa sa Blackpink, ano bang ano nila? Blinks, 'di ba? Doon pa lang sa Blinks branding na 'yun eh. Pag Blackpink fan ka, Blink ka. Sa sa Beanie, Bloom, 'di ba? Mga ganoon. So those are differences that connect the fans to the artist. And madami pa silang mga pinagdaanan. And if you follow, kasi once you click uh, a performance ditong mga bini na to, ibabarage ka talaga ng ng YouTube ng mga shorts ganyan, and you will see, makikita mo yung mga yung mga behind the scenes nila. And after watching many of them, kasi minsan they just play, I just let them play ng autoplay, 'di ba? And para makikita mo these girls are actually very inspirational. And another thing, these girls are not, kumbaga, for me, they are really good role models. 'Di ba? Kaysa naman si Ariana Grande yung gawin mong role model. Eh di dito na ako sa Bini, 'di ba? If you have daughters, you gonna let them listen to Ariana Grande, who lahat ng kanta niya tungkol sa sex, 'di ba? Tapos packaged as a sweet little girl, 'di ba? Tapos okay pa si Taylor Swift eh. Okay pa si Taylor Swift. Ano si Cardi B, 'di ba? Yun ang dito na ako sa Bini, homegrown pa. Pero ito, ang daming haters eh. 'Di ba? So ito, cherry on top ruined their momentum. They were smashing left and right for their pop Tagalog songs appealing to the masses. Then they released an English song desperate trying to quickly break through the international scene. That I've never read a stupider statement than that. Yung cherry on top was yun nga ang nag-breakthrough sa kanila para ma-accept sila ng hindi lang ng basta masa. 'Di ba? The opposite is true. This sinabi niya. Dati kasi masa yung mga kanta nila eh. Like yung Pantropico, Salamin Salamin. They're a little bit edgy, pero nandun pa rin yung masa feel. 'Di ba? Pero when Cherry on Top came out, international talaga yung dating. And pwede mo siyang ihanay dun sa mga tracks ng Twice, ng Blackpink, ng mga ibang K-pop, even Ariana Grande, kasi yung mga producers noon were Ariana Grande's producers. They were really trying, they were really pushing, 'di ba? And these are Filipinos finally realizing and saw the way to push our local talents to the spotlight internationally. And then itong mga hinayupak na, sino ba tong, ang pangalan mo ulit na hayop ka? Gayron Jeff Ocampo, 'di ba? Yan ay sulat niya. Pero okay lang, Jayron. Uh, if you wanna fan negativity, then that's up to you. But I'm just saying na, kumbaga, this is an opportunity for Filipinos to finally prove na kaya natin. Yan, alam ni Madam Ecclesiastico yan kasi musikero yan eh. That we are really, kasi alam na natin na magaling mga Pilipino. Ito yung irony sa Filipino creatives. And this is true all throughout all forms of art. Like let's say acting, theater, lalo na sa pagkanta, lalo na sa pagdodrawing, 'di ba? Madaming magaling na Pilipino.
'Di ba, when the Filipino comics artist moved to the US noong 70s, they revolutionized the industry. They were floored doon sa galing ng mga Pinoy artists na nagpuntahan sa Amerika noon, 'di ba? Pero hindi natin magawa dito. And the Filipino talent is legendary all across the globe. You can just watch the reaction videos sa mga Pinoy singers and you will find out. But ang problema dito sa local, hindi natin ma-pull off, 'di ba? Magaling tayong mag-covers, magaling tayong maging kumbaga kaya nilang i-outsource yung mga trabaho para sa atin. But we cannot create our own IP. Yung madaming mga animation shows, movies, mga Pilipino sa Pilipinas na studios yung gumagawa, mga animators dito ginagawa. Pero hindi nila alam, 'di ba? Kasi hindi local IP, intellectual property, 'di ba? Yung intellectual property, wala tayo nun. There's very few sa animated movies pa lang, sa full-length animated movies. I think the Philippines has produced mga 12 lang ata. Basta just a little bit more than 10. Can you imagine? 100 years of movie industry, cinema. 12 lang ang animated movies ng Pilipinas. Can you compare it to Japan? Compare it to the United States, 'di ba? And other countries. Kahit nga dun sa sa ibang bansa sa Africa, mas ano pa eh. Mas madami pa sila eh. And then nandito tayo, mga Pilipino, magaling, 'di ba? And sa Pilipinas, 'di ba, sa pagkanta, ilan na ba ang nanalo ng Grammys na Pilipino, 'di ba? And this is one way to finally prove na yes, magaling talaga ang Pilipino and we can reach the top with kung SB19 ba yan, kung Bini ba yan, or other artists that will follow their lead. And sana wag natin silang hilahin pababa at wag tayong maging talangka towards them. Okay? So, yun. Partner Paul, nandyan ka pala. I suppose this is the first Comics Man Riffs episode. Sayang wala akong concert ticket dito sa Beaniverse, sa Grand Beaniverse. Pero gagawa ako ng mga ano niyan, ng mga content niyan doon sa isang channel ko na 44 lang ang subscribers. Puntahan nyo, nasan ba 'yun? 44 pa lang ang subscribers nun eh. Jamcast. Ito. Tapos maglalagay ako ng mga tawag dito. Maglalagay ako ng mga live recordings dito. Minsan kasi nanonood ako ng mga gig. Tapos actually yun ang unang bala ko talaga dito sa channel eh. I'm gonna upload videos of gigs that I watch. Pero naisip ko, gawan ko na rin ng mga reaction videos. Okay? Yun lang muna. Salamat. Paalam.